umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yun, nabasa na. Okay ka mo na? Tatlo yung magkausap dyan. Tatlong persona, magkakatulong sila sa paglalang. Kaya talagang may tatlong persona, may trinity. Galit na galit. Nais mo na kayo. Ikaw, lalangin natin. Ang dami nila, tatlo yan. Galit na galit. Nais manakit. Hindi, ini-emphasis ko lang. Ayan, emphasis yun. Kala ko si Dino or si Maria. Akala ko talaga yung mga maling aral na naman yung nagsasabi noon. Ay, sorry. Lalangin natin. Di ba tatlo sila, ang dami? Di mo kayang sagutin eh. Kaya dinadaan nyo lang, kunyari, sa galit na naman ako. Ganun lagi. Mali yun. Ako nabilang ko, tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Wala yan sa sa Mormons. May Diyos Anak, may Diyos Ama, may Grandfather God pa. Ano ba naman to sumagot? Walang mga basis, walang talata. Puro invento. Lagyan nyo naman ng talata. Ano ba naman kayo sumagot? Ibaba pa ako na ba sila? Kasi mga mali naman yung sagot nila. Ay, Mga naku, mali, kayo sabi ng talaga. tatlo eh. Lalangin natin. Dami sila, dami. Wala na. Sabi ko na nga ba, hindi kayang masagot eh. Tatlo sila doon. Diyos Yun. Ama, Diyos Anak, Diyos Kaya ko Espiritu sagutin Santo. yan. Oh. Ikaw ba, Sammy? Ano religion mo? Sige, ako na lang magtatanong. Ayun. Ang religion ni Kuya The Revealers ay isa sa mga kaanib sa maraming Diyos. Thank you po. Pati siya, Diyos na din. Eh kung walang ganon, di patunayan mo. Sabi nga ni Revealers ni Christ is God, kung sa bilang ng tao, maraming Diyos. Pero sa bilang ng Diyos, isa lang yan. Oh, tama. 3 in 1. Meron pang extra juice yan, meron pang extra juice. Ganyan naman kayo, puro lang kayo paninira, hindi nyo kayang masagot. Ayun o, sabi sa Genesis 1:26, lalangin natin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlo yun. Magagalit naman yung mga Mormons dahil yung Diyos Ama daw, may Diyos pa sa kanya. Wala namang ganun sa Biblia eh. Maniniwala sana ako pero wala talagang nga- Trinity sa Biblia eh. Kaya nga, kaya truth hurts, ang tawag nila Wala dyan pala is truth hurts eh. doctrine Bakit daw. puro ganyan ka lang? So sasagutin ko. Ay hindi, Okay. hindi. Nagtanong ako eh. Di wag mo sagutin. Yan, is na yan. Yung Kaya truth, baba ako, 96, pasok mo si hindi Vanguard. pwedeng gamitin yan. Naku, mali agad ang Hindi pwedeng intro. gamitin yan. Nagamit na nga anong hindi pwedeng gamitin. Nagamit ko na nga yan oh. Pinost nyo po. Mali ang Hindi intro. hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako tapos eh. Tatapusin mo na. Eh ikaw kasi pag magsasalita ka parang pwedeng bukas gamitin mamamatay na. yan. Sige.
Walang kalatoy-latoy, no? Na-miss ko si Maria Clara. Miss mo? Yung 1.26 na yan, di pwedeng gamitin yan para Naghamit ko nga. ituro na merong Trinidad. Una, wala namang Ama, Anak, Espiritu dyan eh. Sino yun natin? Tapos, ikaw naman, dinadagdagan mo yung nakasulat eh. Kapag ka natin, tatlo agad Pinagdagan, yun. lalangin natin. Sino yan? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sasagot ako o makikinig ka? Nakikinig ako. Sa pagtuturo sa Trinidad, ginagamit nga Eh, nila eh. ginagamit nga nila, Ito nagagamit. pero mali. Eh, ginagamit ko. Mali yun. Di Walang ganun ang ganon. sabihin mo, maling gamitin. Hindi pwedeng gamitin. Mali ka Maling pala eh. gamitin. Ulitin mo yung sagot mo, mali eh. Ulitin mo, binibisaya mo kasi. Ayusin mo ba? Hindi naman ganun kasi. Ulit ang sagot. Mali ka doon. Walang ganon. Next question. Ang ikli ng sagot. Natin pa eh. Wala namang ganon eh. Walang ganon. Meron nga. Natin. Ang sabi, lalangin natin. Kaya meron. Marami. Ama, Anak, Espiritu Santo. Meron. Ganon. Ganon. So, Baba mo nga Tama yan, ka na yan. international. Baba mo nga yan. Ang kulit-kulit eh. tama na kaya yan. Yung ganyang paniniwala na yan. Tama yun. Sapagkat yung terminong natin na nilikha ng Diyos kasama ang Anak at Espiritu Santo. Silang tatlo, Diyos yun. Mali yun. Mali yun. Walang ganon. Next question. Kaya hindi pinaniwalag yung natin, tuldok agad. Ay, papaliwanag ba? Ulit-ulit na lang no? Sige, papaliwanag natin ng maayos. Yung 1.26 na yan, hindi nalilimitahan sa tatlo yung salitang natin. Pwedeng 10 yun, pwedeng 20, pwedeng 50, pwedeng 100, pwedeng 1,000, pwedeng 1,000,000. Bakit mo nililimitahan sa tatlo? Ikalawa, wala namang katulong o kasama ang Diyos sa paglalang. Ano katunayan? 44:24 ng Isaya sa Abriol. Walang katulong. Tapos sasabihin mo, Trinidad yan. Walang Sige, sino yung ganon. kausap niya? Sino kausap na lalangin natin? May kausap siya eh. Hindi ba sila tumulong? Tumulong yun! May kausap ang Diyos, pero hindi si Kristo at ang Espiritu Santo yon. Maling-mali ka doon. Sino ba kausap ng Diyos? Yung mga anghel, 18:2 at 19:1 ng Genesis. Hindi si Kristo yon. Maling-mali ka doon. Ay, mali Mali si ka doon. Truth Hurts Revealers kasi maliwanag ang kanatin dyan. Yung si Kristo at ang Ama yan eh. Tatlong person. Kaya nga sabi ni Kristo sa 1:17-21, kalwalati ang sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, nagaya naman natin na iisa. Oh, kasama si Kristo. Kaya
Sino asan naman yung ang Espiritu hindi Santo doon? naniniwalang walang tatlong persona eh? Mas malakas ang Diyos pag tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya nga lalangin natin eh. Silang tatlo lumalang. Ang lakas nun. Ay! Ay, Mali hinto nga nyo na yun yan, eh. Kuya Revealers. Nandyan na si Punong Edit. Naku, may edit kayo niyan. Palpak Mako-content din yan si kayo niyan. Punong Edit eh. Kahit anong gawing edit yan ni Punong Edit eh, palpak talaga yan eh. Walang inedit yan na tama eh, puro palpak eh. Kaya tama Pansin nyo, hindi na siya Punong umaakyat. Edit eh. Hindi Nag-e-edit na yun. lang siya. Ang kasama dyan, Anak at Espiritu Santo. Tama si Punong Pabo. Kahit Pakyatin nyo sumagot nga pa si yan. Kuya Bigyan nyo nga Victor ng nyo, hagdan yan si wala Punong yun. Pabo. Bigyan nyo ng hagdan. Bakit ka, Punong Edit? Talaga, mga kuyang, malakas talaga pag tatlo ang O, Diyos. kita mo na? Malakas talaga. Malakas ang tama nung nagsasabi noon. Adhom. Inadhom ako. Bakit ka, ano, Punong Edit? Ayan, may Edit akin. ka ng edit eh. Palpak ka naman eh. Prince Leopardo, Prince Leopardo. Pakipost mo ang Genesis 18:25. Basahin mo, Kuya Truth Hearts. Basa. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong lupa? Sino ang tinutukoy na hukom? Ang Diyos o si Kristo? Tumahimik ah. Di pala kayang sagutin ni international eh. Pa-international ka pa eh. Maliwanag ang tanong, sino ang hukom dyan sa Genesis 18:25? Ang Ama o ang Panginoong Jesucristo? Irrelevant ka, di ko pinag-aralan yan. Irrelevant ka eh. Ba't mo itatanong yan? Di ko naman pinag-aralan yan eh. Out of Sunod na the topic tanong, eh, irrelevant eh. Next question. Ikalawang Korinto 5:10. Ikalawang Korinto 5:10. Dagan pa. Wala sa topic yan eh. Ikalawang Korinto 5:10. Basa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ang Diyos ang hukom, si Kristo ang hukom, Diyos ang Panginoong Jesucristo. Linaw. Sabihin nyo hindi Diyos. Ang linaw hukom si Kristo. Basta hukom, Diyos na. Matindi ka. Ayos. Ayos no, daming Diyos no. Iba. Ganun yung sagot eh, no? Ayos ah. Hindi ah.
Si Kuya Victor, alam niya lahat yan. Napakarami nga pong hukom eh. Napakaraming Diyos eh. Basahin po natin yung Roma 2:16 para matapos na yan. Yun. Meron po ba dyan? Hindi naman po natin itinatanggi na ang Diyos talaga ay hukom. At ang Panginoon Kristo po ay hukom din naman. At ang mga hukom na binabanggit, mga hukom din. Marami. Paano po kaya huhukman ng Diyos ang daigdig? Roma 2:16. Sa araw, nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayun. Nagdudumi